Alright mga kapatid. What's up, what's up? Meron na naman po tayong panonoorin. Ito galing po sa ating Pinas News Insider. Ano naman ang title nito mga kapatid? Lacson bumaliktad? Totoo ba talaga to? Anong klaseng bumaliktad? Ano ba to? Babaliktad ba talaga? O uurong? O susulong? Tapos wala na naman? Yan, ganyan. Basahin natin. Bumaliktad lahat sa Senado, malaking pasabog ni Lacson, kumanta na. Tiklop si Soto, laglag sa Senado. Yan po ang title na galing sa Pinas News Insider. I-subscribe niyan dahil nag-aatid po yan ng balita patungkol po sa ating Pilipinas. Kung mahal at atin naman bibigyan ng reaksyon at opinion, kaya kung ready na kayo. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Maraming salamat sa Fiber ni Juan at i-play na ho natin anong meron dito. Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang, huwag kang feeling untouchable dahil hindi sa lahat ng panahon mananatili ka dyan sa iyong pwesto at tandaan mo na ang lahat ng ito kung anumang kapangyarihan ang nasa sayo ngayon ay temporary lamang, hindi sa lahat ng panahon at sa isang iglap lang lahat ng gusto ko yung mic nila. Mamaya tinan nyo, may slideshow naman yan. Yung ganda ng mic nila. Ganon kaya yung mic ko. No? yan ay pwedeng mawala sa'yo. Ito ang matinding sigaw ng taong bayan sa mundo ng social media. Matapos hindi na nakapagpigil at tila binasag na nito ang katahimikan at nagsalita na rin sa wakas at tila bumaliktad na si Senate Tempore Senador Pampilo Lacson na tila sampalin ng katotohanan at kahihiyan ang liderato ng Senado na si Itbulaga Senador Tito Soto matapos ang ginawa nitong di kaaya-ayang galawan sa Senado na tila bagang minamaliit umano lamang ang kakayahan ng mga kapwa nito senador, lalong-lalo na sa hanay nila Senador Marcoleta, Bato de la Rosa, Jinggoy Estrada at dating Senate President ng Senado, Chis Escudero. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas naging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, bagong Senate Tempore, Senator Ping Lacson, tila harapang sinupla at sinampal ng katotohanan at pinayuhan sa harap ng media si Senator Tito Soto matapos ang ginawa nitong pagtrato sa ilang minority bloc at ayon sa ilan. Di ba ano yan? Parang alam ko magkakampi yan eh. Di ba magkakampihan? Di umano'y tila naging utos-utosan na lang raw sa speaker na si Martin Romualdez. Ayon pa sa balita, humanda kayo sa pagbabalik ni Ping. Marihing ipinahayag ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na handa siyang harapin ang anumang magiging bunga ng kanyang mga hakbang kung siya ay muling uupong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Di ba sabi niya hindi na siya uupo, hindi na siya babalik dyan. Pagka bumalik siya, edi parang kinain niya lang din yung sinabi niya. Diba? Di niya kayang panindigan. At kung bakit siya umalis, ano bang meron? Ba't ka umalis? Tapos bigla kang babalik. Sa totoo lang, magpasa hanggang ngayon, nadidismaya pa rin ako kay School Bukol. Kasi nga, okay na sana kay Marcoleta, di ba? Tapos biglang bumaliktad. Ibig kong sabihin, bumaliktad yung ihip ng hangin. Okay na, tapos ngayon yung investigasyon biglang natigil. Biglang ICC na lang, ICI. Baka sa mga una-unang video ko ICC na nababanggit ko. ICI, no? Na hindi naman natin nakikita kung anong nangyayari sa loob. Paano ho magtitiwala yung mga kababayan ho natin na nag-iimbestiga kayo, kayo lang hindi nalalaman ng taong bayan. Dapat nalalaman. Hindi ho pwedeng hindi. Kesyo may umepal, okay lang, bahala sila. Ang importante, nalalaman ng tao kung paano nyo iniimbestigahan. Naalala ko noon nung si Soto, no, tinatanong niya si Diskaya ba yun? Diskaya ba? Tama? Correct me if I'm wrong. Biglang kindat-kindat. Ano kayang meron sa kindat na yun? Nagkataon lang ba?
Para sa akin, hindi karapat-dapat na Senate President si Iskol Bukol. No hate. Idol to eh. Idol naman to eh. Sa Itbulaga. Pero sir, kung doon idol ko kayo, pagdating naman po dito, hindi naman po pwedeng porket idol ko kayo, magbubulag-bulagan na ako, no? Dito, nakakadismaya yung ginagawa niya. Napaka-Iskol Bukol talaga. Parang naming nanonood ng comedy dahil nandoon na, malapit na, tapos bigla mag-iiba ihip ng hangin. Yun lamang po ang problema namin sa inyo eh. Tapos biglang ICI na lang ang nag-iimbestiga na nakatago pa. Ayan. Tumatanda siya. Si Iskol Bukol. Ano ba? Gusto nyo bang ganito kayo kilalanin ng mga taong bayan? O kilalanin ng mga dating umiidolo sa inyo? Tapos ganun-ganun lang. Kung mas nakakatulong pala yung Itbulaga, sana doon ka na lang sa Itbulaga. Ipopromote pa natin lagi yan. Diba? Mas marami pala na itutulong ang Itbulaga. Agree naman ako dyan eh. Hindi na lang sana kayo nag-senador. Naalala ko pa doon, no? Mayroong isang kasi, parang nakulong ata yung asawa niya. Parang nilalakad ata ni Senator Iskol Bukol na yung mas malapit sa, yung mga nakulong, ano man tawag doon, kailangan doon na lang sa lugar mismo nila. Hindi na malalayo sa kanilang mga pamilya para madali na lang dumalaw. Ewan ko kung nahong update yun. Parang wala. Ewan ko lang. Sana nga natuloy na, no? Ayun, dapat yung mga asikasuhin niya. Hindi yung puro Duterte na lang din. Yun lang ho sa akin, ano? Wala, nakikengko yan ho talaga ako. Siguro ganun talaga pag comedy. Respeto sa Itbulaga, pero pagdating dito, ako'y nadidismaya. No hate sa personal. Baka mabait naman talaga yan. Pero iba ho talagang nagagawa ng Romualdez. Baka ho magkaibigan sila. Okay, tuloy ho tayo. No? Kung ako'y muling mahalal bilang pinuno ng Blue Ribbon Committee, dapat tayong maging handa sa anumang kahinatnan ng aking mga aksyon at desisyon. Kasunod ito ng mungkahi ni Senate President Tito Soto na ibalik si Lacson sa naturang posisyon. Bagay na nagbunsod ng tensyon sa hanay ng Senate Majority Block kung saan ilang senador umano ang nagbabalak na humiwalay dahil sa pagtutol sa estilo ng imbestigasyon ni Lacson. Matatandaang nagbitiw si Lacson sa pwesto dahil sa kawalan ng tiwala at suporta mula sa kanyang mga kasamahan kaugnay ng direksyon ng kanyang mga imbestigasyon. Ayon naman sa iba pang balita, source online, Senator Ping Lacson may nakikitang epekto sa Senate leadership sakaling bumalik bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Nagbabala si Senate President Pro Tempore. Ano yan? Parang ang mangyayari, urong sulong. Uurong, susulong, tapos baka uurong na naman, susulong. Parang, ayan na lang ba ang aabangan ng taong bayan? Dapat ho may managot bago magpasko. Hindi yung ganun-ganun na lang. Okay, tuloy Si Pampilo Ping Lacson na maaring magkaroon ng consequences sa pamunuan ng Senado sakaling bumalik siya bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ayon kay Lacson, nakausap na niya si Senate President Vicente Tito Soto III tungkol dito at handa umanong dapat si Soto sa posibilidad na mawala ng ilang miyembro ang majority block. Nagbitiw si Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee noong October 6 dahil umano sa hindi pagkakontento ng ilang senador sa direksyon ng imbestigasyon sa mga umano'y manumalyang flood control projects. Ito po, pag-usapan natin yung tungkol naman dito. So, sabi ko nga, di ba? Uulitin natin. Another example na nilalayo na nila doon sa mastermind. And they are in desperation mode. Ito po. Ako, tingin ko si Senator Lacson, 100% na babalik bilang Blue Ribbon Committee Chair. Marami pang hindi 100% na babalik. Isa lang ho ang ibig sabihin niyan. Ano kayang dahilan para sa akin walang isang salita kung sakaling babalik si Ping Lacson. Ano ba? May nakita ka bang anomalya? Ano bang kinaurong sulong mo? Ano ba yan? Ang tatanda na ng mga to.
Ito ba yung mga legendary natin sa Senado? Bakit ganito? Anak ng teteng, oh. At kung ito'y makakatulong, ang tingin niya siguro, mas makakatulong ito sa ICI. At doon sa... Ano makakatulong sa ICI? Hanggang ngayong ICI, wala pa rin silang nakikita. Ang dami nang tinuturo, harap-harapan na, hinahain na nga sa harapan eh. Tapos wala pa silang nakikita. Wow! Hindi kaya nga nagtuturo na eh. Bukod sa sila na, mayroon pang master. Hindi nyo pa rin nakikita sa bagay. Ghost project nga, hindi nyo nakikita. Ito kaya nangyari. Di ba si Lacson sinabi niya hindi na siya babalik? Yeah. Kahit anong pilit, hindi na siya babalik na Blue Ribbon. Ngayon, sabi ni Tito Soto, 100% babalik yan si Lacson. Alam nyo kung bakit? Walang gusto. Alam nyo kasi ang Blue Ribbon chairman, yan po ay parang sa isang politiko, isang parang ikaw yung isang bike tapos babangga ka sa mga tangke. No? Ganon. Marami kang babanggain na malalakas. Ngayon, kung ikaw, tulpo-tulpo ka lang, diba sa PCSO, no? Parang wala na tayong balita kung anong nangyari doon. Sana naman, Senator Idol Tulpo, bigla kang sumagi sa isip ko. Wala na kasing nangyari yun eh. Comment naman mga kapatid kayo, yung sa PCSO. May nangyari na ba kay Tulpo? Binangga niya, malaki, no? Siya bike lang. Kaya ngayon, ayun, balik na lang sa tulpo-tulpo, yung mga investigador, mga kababayan nating nahihirapan tumulong. Nahihirapan sila dahil minsan di na sila natutulungan ng mga barangay o kapulisan. Nagrereklamo na lang sila sa Idol Action TV ba? Ano yun? Kay Idol, Rapi Tulpo. Okay na doon, kahit mga saktuhan lang, hindi masyadong malalaking tao. Mga sakto-sakto lang, di ba? Kasi pag malalaking tao, para kang bumangga sa tangke. Ayun si Marcoleta. Di ba? Si Marcoleta, wala siyang pakialam kahit malalaking tao yan. Kahit oligarko ka pa. Kayang-kaya niya yan. Malapit na nga eh. Ang kaso, biglang nag-school bukol. School bukol. Naging ganun eh. Di ba? Tapos ngayon si Ping. Bakit umalis si Ping? Ano kayang dahilan? Base lamang sa ating hula o vision. Siguro malalaking tangke yung nando doon. Kaya mayaw na. Ngayon, baka buo na yung script. Baka lang naman. Kaya pwede na ulit bumalik. Ay. Wawa man ng mga taong bayan natin kapag ganito. Death sentence. Politically. Kasi ang makakalaban mo talaga dyan, ang makakabangga mo talaga dyan, talagang matataas na tao. So, diba? Walang gustong kumuha sa majority ng Blue Ribbon Chairman. Ayaw naman nilang ipasa sa minority. Kayang-kaya po ni Chis Escudero yan, ni Marcoleta yan, ni Cayetano yan, matitinding abogado. Kaya lang ayaw nilang mapunta ron. So, kailangan makabalik si Ping Lacson. Dahil eto na eh. Nasa bingid na tayo na madidiscover yung mastermind. So, kailangan bumalik tong noon time show sa Senado para may panligaw na yan. Noon time show. Walang gusto sa majority kung hindi si Lacson. Siya lang ang pwede. So again, this act na pagbalik ni Ping Lacson na sinabi na niya na ayaw niya na hindi na siya babalik, babalik ulit. This is a desperation coming, in my opinion, coming from the mastermind. Tingnan ninyo kung babalik si Lacson. Eto lang eh. Eto lang. Gaya ng sinabi ko parati. Kung ang pagbalik ni Lacson bilang Blue Ribbon Chairman ay ituturo tayo papunta sa mastermind, good job. Oo. Wala tayong pag-uusapan. Kahit anong kulay mo, kahit pink ka, kahit ikaw ay pula. Yes. Basta ilalapit tayo sa mastermind, good job, Lacson. Pero kung ilalayo tayo sa mastermind, hindi po ito tungkol sa DDS na. Oo. Ito po ay tungkol sa nagpapakasangkapan kayo sa nakawan. Yun na po ang issue dito. Kailangan palapit tayo sa mastermind. In the Court of Justice. Ang sinasabi ni Sir Coach Oli rito, base sa aking pag-unawa, wala nang hindi na excuse me po. Hindi na to sa pink ka o dilaw ka, kakampwet ka, makasolid Duterte ka, o kay BBM ka, gano'n. Dito mga kapatid, makikita natin kung ikaw ay ginagamit na kasangkapan ng mga buaya.
kahit wala tayong nakikitang matitibay na mga ebidensya, kahit na nakikita lang natin parang nagkakalabuan, parang hindi nagkakaintindihan, kumbaga wow, mali. Yung bang, yun na nga, pinakamatinding example ko yung kay Sir Marcoleta, okay na, di ba? Tapos biglang nagkaroon ng nuno sa punso. Minaligno. Di ba? Biglang nag-iba yung Blue Ribbon. Ngayon, in-stop nila. Paano pag tinuloy nyo yan, biglang dyan si Marcoleta. Tapos, andyan naman yung mga Marine. Biglang dumami yung Marine na magbibigay ng pahayag dyan. Laglag kayo. Huwag nyo ho kasi pakiramdam ng taong bayan. Ako din habang nanonood ako. Pakiramdam ko kasi, alam ko baka hindi totoo. Pwede naman nilang itanggi. Sa akin lang namang pananaw to. Na pinagtatakpan nyo, gumagawa kayo ng paraan para lang mapagtakpan yung pinaka-mga mastermind. Kayo ang gumugulo na kunwari nag-iimbestiga kayo, lalo na dyan sa ICI. Ito'y base lang sa aking pag-unawa. Wala na, biruin mo hanggang ngayon, wala pa rin nakikita. Ang tatalino nyo dyan, tapos wala pa rin kayong nakikita. Hindi ba't nakakabobo yun? Pag bumalik si Lacson dyan, tapos mekos-mekos pa rin, wala na. Sarado nyo na nga yan. Ibalik nyo na lang po si Marcoleta kasi doon malapit na. Nakikita ng mga kababayan natin. At kayong mga matatanda dyan na nagtatakip sa kasalanan, tuminong mahaba. Kayong mga nagtatakip ng kasalanan, tinuturo na yung mga magnanakaw pero kayo, gumagawa kayo ng malaguni-guni. Dapat ho sa inyo tumigil na. Kausapin nyo na lang yung mga apo ninyo o yung buhay ninyo. Matanda na kayo Dapat gumawa na lang kayo ng mga mabubuti. Huwag niyong puro mga pantakip-pantakip. Ang tatanda nyo lang, ginagamit pa rin kayo. Kung totoo ito'y aking opinion lamang. Dun sa mga nagpapagamit na matatanda na, konti na lang ang oras na nalalabi sa inyo. Dapat mahalin nyo na lang po ang inyong pamilya, ang inyong mga apo. Tanawin nyo yung dagat. Umupo kayo sa parang magandang buhanginan. Nakaupo tapos tinitignan nyo habang nagkakape kayo. Sarap nun Kaysa ganyan ang ginagawa ninyo. Mayaman na kayo Ang dami nyo ng pera. Limpak-limpak na yung pera nyo. Gusto nyo pera na naman, pera ng pera. Sobra-sobra na. Okay na yung mabubuhay ka. Yung pera ng mga magnanakaw ngayon, kahit 1,000 beses mabuhay, hindi magugutom sa dami ng ninakaw. Merong mga magnanakaw na kapag may sobra doon sa project, binubulsa na. Pero may project. Pero dito, putik, lahat ninanakaw. Pati yung wala ka nang makikita Diba? Tapos gusto nyo, contractor lang ang masisisi. Wow, ang tandaan nyo na, papaniwalain nyo pa rin kami ng ganyan. Hindi, sir. Panagutin nyo yung ugat. Nandiyan na kayo kininanamot, nagpapabayad kayo. Doon, ang tinutukoy ko rito doon sa mga nagpapabayad, Ewan ko, naiinis na naman ako. Wala ganun talaga, mga kapatid. Buti na lang tong mga kakampwet, o yung mga dilawan, o yung mga walang utak. Manunod lang sa atin, tapos wala, hindi gagamit ng utak. Kung sakit-sakit na ng ulo ko, ginagamit ko utak ko kahit walang laman Pero doon sa mga kakampwet na walang utak, buti pa yung mga manunood lang, Panonoorin lang, tas magko-comment, basta kami, BBM pa rin kami. Hi, Pilipinas. Hanggang kailan tayo ganito, mga kapatid? Palike naman po, hanggang sa mapanood nyo ito. Patype naman, Marcoleta pa rin. Tapos Duterte pa rin. Maraming salamat po sa inyong panonood. Suportahan natin yung totoo. Doon tayo sa Duterte. Kasi yun lang talaga ang may malasakit. Huwag kayong maniniwala sa mga manggagamit. Yung iba dyan, nangingay-ingay. Tapos nung nagkausap na, wala na. Diba? Ayaw na nilang umaway. Kasi nabigyan na pala. Baka lang naman.